Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, mas lumalakas na ang bench rotation. Maverick Ahan Messi, delikado na ang lagay sa Ginebra. Iti-trade na nga ba? Unti-unti na ngang nakakabuelo ang Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference kung saan meron na nga silang 3-game winning streak. Pero ang kapansin-pansin nga sa mga pagkakapanalo ng Barangay Ginebra ay wala nga itong kanilang combo guard na si Maverick Ahan Messi. Nagagawa ngang may panalo ng Ginebra yung kanilang mga laro nang wala si Maverick, kaya naman alanganin nga ngayon yung lagay ng nasabing gwardya. Dahil kung magpapatuloy nga yan mga chong, ay marirealize ng Ginebra management na kaya nilang manalo kahit wala pa si Maverick Ahan Messi sa kanilang kupunan. At mas lalo ngang tataas yung tsansa na iti-trade na ito ng Ginebra. Pero bakit nga ba hindi pa rin naglalaro etong si Maverick Ahan Messi? Ayon nga sa mga reports ay meron nga raw injury etong si Maverick sa kanyang tuhod. At yan nga raw yung dahilan kung bakit hindi ito nakapaglalaro sa Barangay Ginebra. Pero kung makikita nyo, si Maverick ay present ito sa kanyang kupunan kung saan tila wala naman itong iniinda at okay naman yung kanyang tuhod. Kaya naman, mas lalong lumalakas yung espekulasyon na bibitawan na ng Ginebra etong si Maverick Ahan Messi. Ay naman sa mga insiders ay okay na etong si Maverick kung saan kayang-kaya na daw nitong maglaro pero pinipili raw ni Maverick na magpahinga muna sa hindi malamang dahilan. Para sa akin mga chong, ay hindi na ako nagugulat kung bakit maraming Barangay Ginebra fans ang may ayaw dito kay Maverick. Dahil okay naman yung kanyang injury, kayang maglaro at wala nga itong pusong never say die. Possible rin na inihahanda na ito ng Barangay Ginebra para sa isang trade package para makakuha ng player na mas mapapakinabangan ng kanilang kupunan. At yan, yung isa sa possible na dahilan kung bakit hindi pinaglalaro ng Ginebra etong si Maverick Ahan Messi. Ang kailangan nga ngayon ng Barangay Ginebra ay isang big man na maaasahan at makakatulong kay Japet sa loob ng painted area. Sobra-sobra na nga sila sa guard rotation, kaya naman napakalaki ng tsansa na magbabawas dyan ang Barangay Ginebra at isa si Maverick Ahan Messi sa mga nagdedelikado ang lagay ngayon sa Barangay Ginebra lineup. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay mas okay na magbawas ang Ginebra sa kanilang backcourt rotation para solusyonan yung kanilang kakulangan at problema sa loob ng painted area. Mataas-taas pa rin ang trade value netong si Maverick Ahan Messi. Kaya naman, eto talaga yung planong gawing trade asset ng management kung gusto nilang makakuha ng isang quality big man o isang future draft pick na gagamitin nila this upcoming PBA rookie draft. Maraming ang mga big man ang magpapadraft, kaya possible na meron ng tinatarget dyan si Boss Al Francis Chua. Expected na malayo yung pick ng Ginebra, kaya napakalaki talaga ng chance na i-trade na si Maverick Ahan Messi. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat na bang i-trade ng Ginebra si Maverick? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra, mas lumalakas na ang bench rotation. Bukod sa mga pagkakapanalo ng Barangay Ginebra, ay isa sa mga magagandang balita ay ang pagtaas ng kumpiyansa ng mga bench players ni Coach Tim. Unang-una na nga dyan ay etong si Jason David. Every time na ipapasok ito ni Coach Tim ay grabe nga yung impact na kanyang nagagawa sa kanyang kupunan. Nandoon yung kanyang napakahigpit na depensa, tapos sinasabayan niya pa ng sipag at hustle sa laro. At talagang masasabi natin na good addition talaga ito sa lineup, at kahit crucial minute ay pinaglalaro ni Coach Tim etong si Jason David at talagang nakuha na niya yung tiwala
at spot sa rotation ni Coach Tim Cone. Bukod sa kanyang depensa ay buo rin yung loob netong si Jason David at yan nga yung pinaka nagugustuhan sa kanya ng Ginebra. Isa pa sa bench player na tumataas ang kumpiyansa ay itong kanilang backup big man na si Ben Adamos. Talagang tumataas na nga yung kanyang kumpiyansa dahil binibigyan talaga siya ni Coach Tim ng quality minutes. At hindi naman ito pinapahiya si Coach Tim dahil okay rin naman yung pinapakita ni Ben Adamos. Nandoon yung kanyang depensa sa ilalim kung saan nakikipagbaliyahan ito. Para nga itong Prince Caperal noon sa Ginebra, pero ang pinagkaiba ay may depensa etong si Ben Adamos. Kung wala nga si Ben Adamos sa Ginebra ay walang magiging pahinga si Japet Aguilar. At last but not the least ay itong si Jeremiah Gray. Nakabalik na nga ito ina-action sa kanyang kupunan. Hindi man siya nakapuntos pero kita na nandoon yung kanyang gigil na makuha ang kanyang game rhythm. At gaya ni Jason David ay depensa rin yung bentahe netong si Gray. Kaya hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin ito sa Ginebra. Sa ngayon ay masasabi nating lumalakas yung bench rotation ng Ginebra. At tingnan natin kung may pagpapatuloy nila yan. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Ngayong lumalakas ang bench rotation ng Ginebra, ano rin yung masasabi nyo? Naalanganin na ang lagay ni Maverick. Pwede na ba itong i-trade? I-comment mo lang dyan sa ibaba.